Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, panibagong aral na naman ang kukunin natin ngayon at ito ay ang tungkol sa mga alituntunin ng pagpupunas sa medyas. Ito ay isa sa mga palatandaan ng kaluwagan ng Islam. Nagbigay ng paluwag ang Islam sa mga taong nangangailangan ng mga ganitong pagpapaluwag dahil sa kalagayan ng kanilang mga gawain o trabaho. Kaya ito'y bilang pagtugon sa mga kapatid, maging lalaki man o babae, na nais magpunas ng medyas sa halip na maghugas ng paa sa pagwudu. Una, tatalakayin natin dito ang bilang patunay sa pagkalehitimo nito. An Hamam an-Nakha'i radiyallahu an, qala bala Jarirun ibn Abdullah thumma tawadda wa masaha ala khuffayhi faqila taf'alu hadha wa qad bult qala na'am رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. Si Hamam, siya yung nakapag-ulat sa salaysay na ito. Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah na kanyang sinabi. Umihi si Jarir ibn Abdullah pagkatapos ay nagwudu at pinunasan ang kanyang suot-suot sa paa. Kaya may nagsabi, ginagawa mo ito samantalang umihi ka. Siya ay nagsabi, oo, nakita ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na umihi pagkatapos ay nagwudu at pinunasan ang kanyang khuf, yung suot niya sa kanyang paa. Ito ang siyang pinaka matibay na patunay sa pagkalehitimo ng pagpupunas sa medyas. Nang ibig sabihin, ito ay isinabatas bilang paluwag sa mga taong laging nagsusuot ng medyas, kumbaga sa panahon natin ngayon. Nang sa gayon ay pupunas na lang sila ng medyas sa halip na maghuhugas. At ito ay napakalaking pagpapaluwag sa mga Muslim. Tungkol naman sa pagkalehitimo ng pagpupunas sa medyas, napakaraming naiulat tungkol sa mga sahaba na gumagawa nito. Sa katunayan nga sinabi ni Abu Dawud, si Ali ibn Abi Talib ay nagpupunas sa medyas. Sa panahon nila ang tawag yung al-jawrab. At ganun din naman si Ibn Mas'ud, si Al-Bara ibn Azib, Anas ibn Malik, Abu Umama, Wasahl ibn Sa'ad, at saka si Amr ibn Hurayth. Ganun din naman si Umar ibn al-Khattab at si Ibn Abbas. Ganun din naman si Abdullah ibn Umar at si Sa'ad ibn Abi Waqqas at si Abi Mas'ud al-Badri. At ang iba pa, napakarami sa kanila na nagpapatunay lamang na sadyang lehitimo ang gawain ito dahil hindi gagawin ng mga dakil at kilalang mga sahaba na ito kung hindi talaga ito ay napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Subalit sa kabila nito, kinakailangan ding isaalang-alang natin ang mga kondisyon ng pagpupunas sa medyas. Sinasabi natin sa medyas kasi ito yung tumutugma sa kasalukuyang panahon dahil wala na masyadong nagsusuot ng yung khuf. Nang ibig sabihin ng khuf, yung bang parang sapatos na wala namang takong na yari sa balat. Bihira ka lang makakita ng mga Arabo na nagsusuot nito. Kaya dahil sa pagdaan ng panahon, ang medyas ang siyang pinakamalapit na kapalit nito. Kaya ayon sa pagpapahayag ng mga scholar, kung ano ang alituntunin sa tinatawag na khuf, ay siyang sumasaklaw sa medyas sa kasalukuyang panahon. Kaya ang lagi ng nababanggit natin dito ay ang tungkol sa medyas. Ang kondisyon sa pagpupunas ng medyas ay 4. Una, kinakailangang bago magsuot ng medyas ay nasaganap na kalinisan ang taong nagsusuot nito. Na ang ibig sabihin, kinakailangan siya ay nasa wudu. O kung siya ay kinakailangan maligo dahil sa obligado sa kanya ang maligo, sapagkat ito ang siyang unang kondisyon ng pagpupunas sa medyas, ang maging ganap tayong malinis
yung bang parang kalinisan na sinasabi natin dito ay yung nasa katayuang tayo ay nakahanda ng magsagawa ng anumang uri ng pagsamba. At ang patunay nito na kinakailangan tayo na sa ganap na kalinisan bago natin isuot ang medyas ay ang hadith na matutunghayan natin dito na si Al-Mughira ibn Shu'bah ang siya nakapag-ulat nito. Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu an qala kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما رواه البخاري ومسلم وأحمد. Nang ibig sabihin ng hadith nito na isinalaysay ni Al-Mughira bin Shu'bah, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah na nagsasabi, kasama ko noon ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang gabi, sa isang paglalakbay, at ako'y naghanda para sa kanya ng sisidlan para sa kanyang paghugas. At kanyang hinugasan ang kanyang mukha at ang kanyang mga braso at pinunasan ang kanyang ulo. Pagkatapos ay tinangka kong hubarin ang kanyang kasuotan sa paa, yung khuf. Kaya siya ay nagsabi, hayaan mo na lamang sapagkat ang mga ito ay aking isinuot ng malinis. Kaya pinunasan ito. Isinalaysay ni Al-Bukhari at ni Muslim at Ahmad. Ang ikalawang kondisyon ng pagpupunas sa medyas, kinakailangan na ang khuf o di kaya ang medyas ay malinis. Sapagkat kung ito ay marumi, hindi pwedeng pupunasan ito. At ang patunay nito, minsan ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, isang araw ay nagsasala kasama ng kanyang mga kasamahan at kanyang hinubad ang kanyang mga suot sa paa habang kasalukuyang nagsasala. At ang dahilan, ito ay dahil sa pinabatid sa kanya ni Jibril na ang kanyang mga suot sa paa ay marumi. Kaya ito ay isang patunay na hindi pwedeng magsagawa ng sala kung may dumi ang tao. Maging ito ay sa kanyang kasuotan, sa katawan o sa paa o alinmang nakasuot sa kabuuan ng katawan ng tao. Dahil ang marumi, kapag ka ito'y pinunasan ng tubig, mas lalong marurumihan. Kaya minabuti na alisin na lang ito o di kaya ay wag nang gamitin. Ang ikatlong kondisyon ng pagpupunas sa medyas, isinaalang-alang ito kung ang pagpupunas sa mga ito, nang ibig sabihin ay sa mga medyas, ay kung dahil sa al-hadath al-asgar. Ibig sabihin, yung bang kung kinakailangan na magudo ulit, hindi sa janaba. Dahil kung sa janaba, nang ibig sabihin ng janaba, yung pagligo matapos makipagtalik sa asawa. At ang katuruan dito ay kinakailangan maligo. Ngayon, kung ang dapat gawin ay ang maligo, kailangan ng hubarin yung mga medyas. At dahil ang ipinag-uutos dito ay yung tungkol sa maliit na hadath, nang ibig sabihin ay nangangailangan lang ng pagudo, kaya isinatungkulin yung pagpupunas dito. At ang patunay nito, ayon sa hadith na isinalaysay ni Safwan ibn Asal radiyallahu an, qal amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha kunna safaran alla nunzi'a khuffafana 3 ayyam wa layalihin illa min janabah walakin min gha'it wa bul wa nawm. Nang ibig sabihin nito na siyang isinalaysay ni Safwan ibn Asal, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, sinasabi niyang, pinag-utusan kami ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam kapag kami ay nasa paglalakbay na hindi namin huhubarin ang aming suot sa paa ng 3 araw, 72 oras, maliban na lamang kung dahil sa janaba. Tulad na sinabi ko kanina, dahil kung ito ay dahil sa janaba, kailangan hubarin dahil ito ay pagligo. Subalit, kung dahil lamang sa pagdumi, pag-ihi at pagtulog, dito isinaalang-alang ang pagpupunas sa medyas. Kaya isinasa kondisyon ang pagpupunas kung ang ginagawa ay yung tungkol sa al-asgar o di kaya tungkol sa al-hadath al-asgar, kaya hindi ipinahintulot ang pagpupunas sa al-hadath al-akbar dahil sa hadis na ito na ating binanggit. Ang ikaapat na kondisyon, kinakailangan ng pagpupunas ay nasa takdang oras nito.
na siyang isinabatas ng Islam. At ito ay isang araw para sa hindi na naglalakbay, ibig sabihin 24 na oras, yung sa mga taong nasa kanilang lugar, hindi naglalakbay, at 72 oras para naman sa mga taong naglalakbay. Batay doon sa hadith na naiulat ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, kala, جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام وليالهن. Itinakda ng propeta sallallahu alaihi wasallam para sa hindi naglalakbay ang isang araw, na ibig sabihin 24 na oras, at para sa naglalakbay ay 3 araw, ibig sabihin ay 72 oras. At ang nagsalaysay nito ay si Muslim. Sa makatuwid, ito ang siya mga kondisyon na kinakailangan nating isaalang-alang. Mayroon pa mga ibang kondisyon na binanggit ng mga ibang scholar, pero kahit hindi na natin banggitin dito dahil may pagkakaiba ang opinyon ng mga scholar dito, kaya kung ano yung pinakakadalasan at kailangan na kailangan, ito yung siyang tinalakay natin dito na makapagbibigay ng karagdagang linaw sa mga gawain natin sa Islam. Dahil bilang Muslim, kinakailangang tinitiyak natin na lahat ng ating ginagalaw o ginagawa patungkol sa ating pananampalataya ay nakasaad ayon sa pagpapahayag ng banal na Quran at ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nang sa gayon ay hindi mawala ng kabuluhan at ang ating pagpapahirap at pagsisikap. Sana ay tampok sa atin ng Allah ang kanyang habag at biyaya, at lagi nang buksan ang ating pangunawa upang madali natin maunawaan ang lahat ng mga tinatalakay natin dito, at sana'y lalo pang lumago at dumami ang ating kaalaman, nang sa gayon ay masamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa paraang kanyang kinagigiliwan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.